Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. At ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi ng speechman siya. Hindi siya yung leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes. Nagkukunwari siya na mabait. Yan o ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Kumpletong talumpati nitong si Senator Robin Padilla at nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Grabe, talagang tuloy-tuloy ho ang pagdagsa ng suporta para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Pero bago ho natin pag-usapan yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Sa mga kababayan nating nahihirapang mag-subscribe, scan nyo lang ho yung QR code na yan at makakapag-subscribe na ho kayo sa PH Update. Bago ho tayo dumako dyan sa talumpati na yan, itong si Senator Robin at itong si Vice President Sara Duterte, pasadaan ho muna natin ang mga siniwalat nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa kanyang interview sa ASPN. Kasi nga naman, talagang gusto hong ituloy ng administrasyon ni Marcos Jr. Gusto ho siyang isunod dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tayo ay naniniwala na malabo nang mangyari yan. Pero sa bagay, wala ho kasiguraduhan kung ano man gustong mangyari ng administrasyon ni Marcos Jr. Talagang naisa sa katuparan nila. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa pag-iingay at paglalabas ng mga kabalbalan at kabuktutan na nangyayari dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Eto, panoorin ho natin ang naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa. Kay Yun, ito Senator na. Ronald Bato de la Rosa. Ang ganda nga naman, phrasing, Bato, taunts. Nako. Administration, ano yung pag tinataunt mo? Parang inuudyok talagang... Tinututsa-tutsa mo, di ba? So ito nga, hinamon po ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ika niya, sama ang palasyo, no? Ang administrasyong Marcos, na ituloy nyo itong pag-aresto sa kanya, no? Arestuhin siya at isuko sa International Criminal Court tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit po ni De La Rosa, malaking pagkakamali daw yung ginawa nitong administrasyong Marcos. Yung pag-aresto at pagsuko kay FPRRD na ngayon ay simula po noong March 11, March, April, May, June, July. 4 na buwan na pala na nakapiit doon sa kanyang detention facility sa The Hague, Netherlands. Pakinggan po natin bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. But If they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte, napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, At para kay De La Rosa, ito pong pagpapalutang ng posibilidad na siya ay aarestuhin ay diversionary tactic lamang. Para ilihis yung atensyon ng publiko mula sa issue ng pagkakadawit kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Estados Unidos. Yan o. Sa cocaine overdose. Yun lang ho talaga ang dahilan kung bakit nila pinapalutang yan. Kasi pagka mayroong malaking issue, ICC. Ipakulong yan si ganito, si ganyan. Diyan ho magaling ang administrasyon ni Marcos Jr. Ayun na nga, rumekta na ho tayo dito sa The Hague, Netherlands. Kailangan ho nating marinig ang talumpati nitong si Vice President Sara Duterte dito sa video na to. Mainit ho ito mga kababayan. Tahasan na hong tinawag na adiktos na presidente si Marcos Jr. Palakpakan ho natin itong ating Vice President. Ito. Bismillahirrahmanirrahim. Ito saludo ako kay Senator Robin Padilla. Ano talaga yan? Yung pagmamahal niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Sokdulan. Nakikita at ramdam ho yan ng mga taga-suporta. Sir Robin, saludo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ang sinabi ko po, brother, alam niyo po, maganda po yung sinabi ng ating host. Tayo po ay iisa. Ano man ang religion natin, lahat po tayo galing kay Abraham.
kilala naman po natin si Abraham. Sa kanya po tayo galing, ha? Muslim, Kristiyano, Hudyo, lahat tayo. Kaya itong pagkakataon nito na binigyan po tayo ng Diyos na magsama-sama dito, napakalaking bagay po dahil ang iba sa inyo ay galing pa sa malalayong lugar. May galing ng naririnig ko kanina Paris ba? Paris? Ano galing Paris? Tatlong oras kalahati, di ba po? Biyahe. Geneva. Opo. Ilan po ito? 7.5. 10.5. My goodness. Grabe. Denmark din. 14 hours. Ilang oras po ito? 1 hour sa aeroplano. O, malaki yung ginastos nyo. Okay. Dito po. United Kingdom din. Okay. Overnight. Okay. So lahat po tayo may pinanggalingan. Pare, lahat po tayo may pinanggalingan. At lahat po yan, gastos natin. At higit sa lahat, tayo po ay nandirito hindi para magbarkadahan. Yan. Tayo po ay hindi mga magkakilala, pero nandirito po tayo para magdasal para kay Tatay Digong. Alam nyo, kanina, pagdating ko pa lang, sinalubong na ako ng reporter. Nakailang beses ka na ba dito pumunta? Sabi ko, hindi ko alam, mga 3, 4 yata nung dumating si Digong. Kasi, dati na ako pumupunta dito. Noong una pa lang na nag-file si Senator Trillanes ng kaso kay Digong, nandito na ako noon. Nagpo-protesta na kami laban sa kanya. Kaya nakailang beses na po akong balik ng Hague. Kaya hindi na rin po ako bakasyonista dito katulad ninyo. Ngayon, ginawa na po lahat ng tao. Ginawa na natin lahat ng reklamo, ginawa na natin lahat, sumigaw na tayo, nagreklamo na tayo, sinabi natin, pauwiin na nyo na si Digong. Pero wala pa rin po, hindi pa rin tayo nakikinggan. Kaya ngayon po, napaka-importante nitong pagkikita natin dahil tayo yung magdadasal. Alam ko naman na lahat kayo naniniwala na walang makakapigil sa dasal. Kahit na sino pa yan, presidente pa yan o prime minister pa yan, kapag sinabi ng Diyos na uuwi na si Tatay Digong, uuwi na siya. Amen. Amen, Kaya po amen. sana, hinihingi ko sa inyo, kahit po magkakaiba tayo ng religion, taimtim po tayo na manalangin, sapagkat alam ko, medyo napapagod na rin tayo, gumagastos na rin tayo, medyo yung ating mga boses, kung ang mga tao ay bingi, ang Diyos ay hindi. Naniniwala po ako na yung mga hirap natin dito, mga pagod natin dito, pati si nanay na, Nay, umulan, bumagyo, umaraw, nandito ka. Nakikita lahat ng Panginoon Diyos yan. Yung paghihirap natin, sakripisyo natin para kay Tatay Digong. At higit sa lahat, mga kababayan ko, hindi kayo bakasyonista dito. Kayo ay nagpapakahirap dito sa abroad. Kayo'y nagtatrabaho. Kanina may kausap ako. Sabi nila, alam mo ba, kwarto namin dito, napakaliit lang. Yun na yung kusina namin, yun na yung higaan namin, yun na yung salas namin. Kaya lahat tayo dito, yung panalangin natin ngayon, sigurado ako walang haharang at didiretso sa Diyos. Kaya po sana, manalangin po tayo, pumikit tayo, sumunod po kayo sa akin. Inipitahan ko din nga po pala si Bibi Gandang Hari para magdasal. Yan. Kasabay natin magdasal. Nandito po yung kapatid ko. Asan ba si Summa Cum Laude? At siyempre po, nandito din yung ating senador, si Jimmy Bondoc. Yan talaga, nanalo yung mga yan. Sila Senator Jimmy, nanalo yan, naniniwala ako. Kumbaga, na ano lang tayo, no, na tag dito, na George Garcia lang tayo.
Mananalangin na po tayo. Sa amin po, sa Islam, Bismillahirrahmanirrahim, ibig sabihin po, sa ngalan ng nag-iisang Diyos, ang mapagpala at ang mahabagin. O aming Diyos na nag-iisa, na lumikha ng langit at lupa at ng mga daigdig. O aming Diyos, sa iyo pong kapangyarihan, kami po'y gumagapang, kami po'y lumuluhod, na sana po, pakinggan niyo po ang aming mga damdamin. Ang damdamin po namin na matagal nang hinihingi ang pagbabago sa aming bayan. Sa matagal na panahon, ang aming buhay, kahirapan ang aming nakikita. Kung hindi po kahirapan, kaguluhan. Ang aming takot na maging adik ang aming mga anak. Ang mga masasamang loob sa aming bayan. Ngayon po ang aming Diyos, may dumating pong isang tao na tinulungan kami na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kapangyarihan ang bawat maliit na tao. O aming Panginoon, tanging kayo lamang po ang makapagbibigay sa Kanya ng inyong awa. Hindi po namin hinihingi ang awa ng tao. Dahil ang aming Tatay Digong, batid po ninyo ay bayani sa aming puso. Isang taong Saludo, katutubo, saludo. isang taong Bisaya, isang taong Bangsamoro. O aming Diyos, siya po ang aming sandigan, ang aming naging sandigan noong mga panahon na kami hindi pinakikinggan ng mga elitista. O aming Diyos, dumating po itong oras na ito na siya ay dumadaan sa isang napakatinding pagsubok. Pagsubok na dinaanan na ng aming mga bayani noong pa. Ngayon po, o aming Diyos na nag-iisang makapangyarihan sa lahat, maawain. Maawa po kayo sa aming mga dasal. Ibigay niyo po ang kapahintulutan na dumating ang araw na si Tatay Digong ay makauwi. Hindi po sa ganang kami po ay umaabuso. Kung hindi, ito po ay paghingi ng katarungan. Na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay ng katarungan ito. Hindi na po namin inihingi ang katarungan dito sa mundong ito. Dahil naniniwala po kami, Panginoon Diyos, kapag ikaw ang nagsalita, kapag ikaw ang nagbigay ng pahintulot, makikita po namin, lalabas ang aming Tatay Digong at uuwi ng Pilipinas. Amin. Amen. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo sa talumpati ni VP Sara. Ito ho talaga ang ika nga, ito yung pinakapandiinan dito sa video na to. Malupit ho ito mga kababayan. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather day. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Lan Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin mainit ito ba? Hindi natin ginagawa ito. Pero
Kahit mainit, ay nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gustong-gusto ninyo ito. Mainit ang pagtanggap namin sa Gusto iyo. lang natin. Doon sa Pilipinas, iba tago tayo ng tago sa init. Bakit kayo dito? Nandito kayo, ma'am. Minsan lang yung araw dito, Bibi. Mahal ang araw dito. Kaya pag nandyan na yung araw ay magpainit na lang yun. Kailangan namin ng vitamin D. Vitamin D. Gusto ng mga afam brown. Sa mukha, eh. Sa mukha. Gusto ng mga afam brown. So, ang gusto natin afam. Nakaubo. Sino ang mga pinakagwapong afam dito sa Europe? Germans? Pagod yun. Mga Danish? Mga Danish? Mga Italian? Meetings. Mga Dutch gwapo, no? Totoo yan. Napaisip ko. Ganda yung kanilang afam na Pilipino. Panood. Hindi, para sa inyo, afam na ang Pilipino. Matindi talaga. Mas lang. Pinakagahi ang Pinoy. Gahi ang pinarugan. Gahi Kolo! Gahi ka may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Gahi ang pinarugan. Basta Bisaya, gahi. I love you. Pinakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina. Exacto mo. Isa tayo. Correct. Simple na ka siya yan, no? Super. Wagi ka siya. Ganun sila pinalaki. Yes. So, kinsay na ay doesn't just din ha. Ayaw ko mau. Pinalaki silang kaya. May posisyon sa gobyerno. Reaction o Pantay-pantay. kung anang ako ang tingo. Pantay-pantay ang Mga walay tuling kinsa? sa lahat. Grabe na, sa tanang nila sa hawagan mo sa ilipod-lipod, no? Kinatay permit dirihan to dalas 12. Kung gini siya, no? Murag siya si Kon ba, yung tatay? Yung papag yun. Oo. Si Aukayo. Kay nga no, kibalo. We love you, VP. Kay man ko na dugay ko mawala sa Pilipinas. Moto nagingon ako ang bana nga uban nun daw ang mga bata kung walay klase para dili dugay malayo daw sa ako. Alam So namin kasi gisuroy ang na ko rason na sila hindi ka dito kagad sa tumakbo ng presidente. Please believe it or not. Dahil yun, Unya dito sa Replace na ay pakusga na yung syagit. Kung anak, ningon siya sa ako, ama, sulayan ka ng kung kinsay mas kusog sa ato ang duha mo syagit. So ni Apel, men. Pagkawa na to siya, i-sore throat na, nagkalintura na kagahapon, unya ako, kanang action na og, Bangin. wala ang ako ang tingo. Ay, sorry, ma'am! Sorry, sandali. So, sumali kami doon sa, Kaliwat lagi. kalakasan ng sigaw. Pagkatapos noon, yung anak ko, nag-sore throat na. Kahapon, nag-sore throat na siya. Nilagnat na. Tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Natapos na ba mga pasalamat ko sa Sound inyong check. lahat na kahit mainit at sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Oo nga. Walang bayan!
Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin Absent pa. kayo. Kararating ko lang kay Tapos yung kahapon iba lang. walang tulog. Opo, walang tulog. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-absent! Nag-call in sick. Pwede pala yun? Pwede! Bawal picture. Bawal video picture. Bawal tag! Pero nandito pa rin kayo. Bakit? Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa, hinila, tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipaglaban si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Only in the Philippines! Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap pa ulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Tinawag na Trililin kasi nga May tililing. may sayad. Dapat kumitan! Nagsasalita siya, nakita mo talaga, naririnig mo. May Pero sayad. talagang Malakas ang tama. may kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila Hindi po. at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko, nakasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila ma! Bisto yung katarantaduhan nila! Mayroon ba? Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililin yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may
Training din. Diyan nagsimula ang Nang tinanong siya kung ilan ang pinatay complaint. niya, wala kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Mula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 20. 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos, ni Bangag! Ni Bangag! Marcos Pisot! Nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan nyo ng money. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Duterte! So naggagamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites. Chismis. Mga chismosa! Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta
na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila at meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Bangag, resign! Send him home! Yes, ma'am. Bring him home! May collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayat talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang iwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Ano siya karapatan? Taka? Nagpo-protest na tayo over the world. Nagingay na tayo, meron na tayo mga magagaling na abogado. Parang hindi tayo pinakikita ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Tayo bilang ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag ikaw na ang Presidente, VP. Go, go, go! Sa dahig. Ako umiyak ang tulungan dyan sa ako nasa Robin Padilla yun. Magaling po ako. At saka si But why is it that we always keep coming without resolve? You know what? Why don't we just kick these Marcos out of the Malacanang? No Filipino is trying to kick back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa
ng administrasyon ngayon sa Laban lang! Duterte! Malapit na! Kami pa magbalik. Kasi hanggang dito na lang ba kami? Sinigaw kami ng sisigaw. Bawal mapagod! Laban, Duterte! Ngayon, Huwag kang ano ang mapagod. nangyayari? Huwag kang Laban! Nagsisigawan na. Mm. Hindi na kami hanggang dyan lang po. Bigli. Alam niyo po, nagkakaba ako na maglayo na ako doon. It's happening in Abuja, Storm. Hello? You know? So this is pain for us. It's pain for all of us. So there must be a legal. There must be a pressure. Ferdinand Marcos, please. It's okay na narinig natin ang Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kahit kami, kung lang kami dito, pero ang mga bayan namin, Marcos resign! Kami doon. Marcos bangag! Bigyan ko lang ng bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin kaya nilagyan ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibigay ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinorender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Still, we have to respect Tulad the ng legal sinabi ko, process. nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Tapos ilaron pa tang, ubuhon pa tang, isunod ang ano, isunod ang Yes, ma'am. Pero, hindi dahil sa ICC. No. Kundi ang Interpol ang sinunod. na Walang pwedeng sinong principal ng sabihin Interpol. ng ICC. Pilipinas Same story. na ibigay niyo yan sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na a-attend siya
sa kanyang hearing, napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila ginagawa? Yes, ma'am. Kasi ano eh, pumunta ako. Tamang proseso. Alam nyo, swerte lang ho yan si Marcos Jr. Kung di na presidente yan, at magkasalubong sila ni VP sa daan, yung tipong sila lang dalawa, bugbog sarado yung... Di ba? Swerte lang, swerte siya. Oh, saglit lang. Sorry. Yes, ma'am. Kasi gusto nilang tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso, sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Subo na sila eh. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Ma'am. May tanong po ako, kung kami po mga Pilipino dito sa European countries, magkakaroon po kami ng station sa European Parliament, magkakaroon po kami ng Work that way. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayo lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament. Ang mga European leaders kasi galit kay Tatay Digong dahil hindi nila Makontrol, no? hindi nila magraso. Dito na naglilista Alam nila kung na ano may yung mga suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikapit Na naman dyan. sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK ng war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. dapat i-DNA, Sara. Ano, boto yun. Ay, hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay napakalakas na po yung boses na nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. ano po ang masasabi
Yan din ang sinabi ko noong unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil ang nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 9 years sa Napapansin Pilipinas, nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak o nag-iskubre na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang Impeachment complaint. huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yon. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampe na mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ayan po mga kalapis. Kasama po lang yes, ma'am. Maraming nagsasabi na leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Tawad na, init na. at ito, opinion ko lang. Dahil marami talaga ang nagsasabi ng speech siya. Hindi siya yung leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Yes. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya ng Marcos. Hindi siya tulad Sorry. noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gusto i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano bang sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano bang mga project? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Sana hindi mo na lang ikinampanya. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. Inubos na yung pera. 6 years lang ang termino ng presidente. mapagod! Kaya kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. No, nabukol eh. Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita.
sa ating lahat. Ayun. Yung interview nitong si VP Sara, yun hong aabangan nyo, talagang matitindi ho yung mga bibitawan ni VP Sara doon sa kanyang interview na yun. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.